First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. Ombudsman, I would advise Josek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Chief ng Ombudsman, halatang-halata ang pagkatuta sa mga Duterte. Bakit ko po ito nasabi, mga kabunyog? Kung maalala po natin, nagkaroon ng press con itong kinatawan ng DOJ na si Undersecretary Jess Andres, kasama ang taga-NBI. Dito sinabi ni Undersec Andres na dapat makialam na ang taga-ombudsman sa ginawa nitong si Sara. Pero ano ang naging tugon ng taga-ombudsman na si Martires? Tumigil na daw itong sa Andres sa pagsasalita laban kay Sara Duterte. Dito lang sa sinabi ni Martires, halatang-halatang tuta ng mga Duterte itong tao na ito. Anyway, panoorin po natin itong sinabi ni Undersecretary Andres sa Ombudsman. Sam Medinilla, Business Mirror. In answer also to that, as you will observe, everything that is being done is through legal processes and legal proceedings. If ever the Vice President is being held accountable, it is in a legal process. And it is all done within the bounds of the Constitution and the law. Thank you. Sam Medinilla, Business Mirror. Tatanong ko lang po, can the Vice President face possible preventive suspension while the investigation is ongoing? First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. Okay. Harley Valbuena, DZME. Ito naman ang tugon ng Ombudsman dito sa pahayag ni Undersecretary Andres, hinggil sa panawagan nitong gumawa na ng actions itong si Martires laban kay Sara Duterte. Pero ito po ang naging tugon ng Ombudsman. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ang ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno.
Yan mga kabunyog, narinig po natin itong pahayag ni Martires na tumigil na daw sa pagsasalita itong Undersecretary ng DOJ na si Andres. Bakit naman niya pinapatigil ang pag-imbestiga ng DOJ sa ginawa ni Sara? Dapat lang gawin yon ng mga taga-DOJ dahil hindi naman biro ang magbanta ka sa isang tao. Dapat ikaw na namumuno sa ombudsman, ikaw mismo dapat ang nangunguna sa pag-imbestiga dito. E paano, pinapatigil mo pa na paghahalata ka talaga? Anyway, hindi na rin nakapagtataka dahil hindi ka naman maluluklok sa pwesto mo bilang chief ng ombudsman kung hindi kay Duterte. Diba? Anyway, ito pa po ang mga sinabi ni Martires na wala naman daw mabigat na dahilan para imbestigahan itong si Sara sa kanyang mga sinabi. Anyway, panoorin po natin ito. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Yan mga kabunyog, malinaw po ang kanyang mga sinabi na kung hindi naman daw ito ginawa under sa kanyang trabaho bilang Vice President, hindi naman daw ito matatawag na pagbabanta, bagkus ito daw ay pang-personal lang na ginawa. Hay naku! Isa pa itong bulag sa katotohanan at hindi na nag-iisip, mataas na opisyal ka pa naman ng ombudsman. Dapat ang ombudsman, walang sinisino-sino, dahil binigyan ka ng kapangyarihan para itama ang mga ginawa ng nasa gobyerno. At malinaw ang pagbabanta ni Sara. At sasabihin itong si Martires, hindi naman daw iyon matatawag na pagbabanta. Kalokohan. Anyway, ito pa po ang mga sinabi nitong si Martires. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at lehislatibo. Yan mga kabunyog, dagdag pa niya pwede daw niyang saklawin ang ginagawang pag-iimbestiga ng Kamara laban kay Sara. At bakit mo naman gagawin iyon? Para patulogin ang ginawa ni Sara? At baliwalain na lang ito. Halatang halata ka na Martires. Pero bakit ito ginagawa ni Martires? Ito po mga kabunyog, panoorin po natin ito. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Never had been close to the President. During that 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang how many times I'd been there. Nagmamaang-maangan pa itong si Martires na hindi daw malakas si Duterte sa kanya. Maniwala kami sa'yo. Siyempre, tumatanaw ka ng utang na loob kay Digong dahil kung hindi sa kanya, wala ka dyan sa pwesto ngayon. Kaya ngayon todo ang pagkabayas mo, hindi ka dapat ang nakaupo dyan, dapat palitan ka ng hindi bias. Dahil hindi dapat ganyang ang taga-ombudsman, dapat patas at walang kinikilingan. Sige po mga kabunyog, dito na lang ang aking topic, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.